Magandang araw mga lods. Ang project natin today is magpalit tayo ng bearing, no. Bearing dito sa Kawasaki 125 dahil sira na yung bearing. So papalitan natin ng bearing. Ito ang gagawin natin ngayon sa araw na to. Ang dahilan kasi ng pagkasira sa bearing na ito is yung mabigat. Mabigat yung laging kinakarga natin sa ating mga motor, lalo na pag ganito meron siyang sidecar or tricycle. So talagang mabigat yung karga-karga niya at hindi maiwasan na yung manubilan niya ay halos hindi mo na may ikot, no, dahil sa bigat niya. At saka yung bearing naman dito is mga mamaliit lang. Meron namang mga bearing na kino-convert nila pag mga ganito na mula sa brand new, medyo sira na. So kino-convert nila ng mga ball bearing. Pero itong ginagawa natin ngayon is binabalik lang yung original niya na bearing, ang size ng bearing niya. Pinapalitan lang natin ng bago. So ang maunang ginagawa dito is binabaklas muna, no. So lahat ng mga binabaklas natin na mga gamit natin at dandahanan natin sa pagbaklas. At lahat ng mga bolt ay kailangan din na mailagay natin sa tamang lagayan at hindi magkakaroon ng dumi, no. At lagi nating tatandaan, lahat ng mga bolt na tinatanggal natin ay maibalik natin din sa original, dahil merong mga pagkakataon na yung ibang bolt, lalo na yung mga mamaliit-maliit na bolt, ay hindi na naibalik. Kaya pag naitapos na yun na may assemble yung buo, magtaka yung mekaniko or yung may-ari bakit merong bolt na natira. So, ibig sabihin may mga bolt na hindi na ay naibalik. So dito sa trabaho na ito is medyo mabigat at masitan din na trabaho na ito. So kailangan na i-plaster ng mabuti yung mga thread niya, dahil yung mga thread din niya is mga mamaliit pa lang yung thread niya, no. Fine thread siya. So kailangan na gagamitan ng magandang pagkapwesto niya bago natin ikutin. At huwag natin na pukpukin yung mga ginagawa natin dahil masisira siya. So meron naman na may time na talagang kailangan natin na yung ng hammer sa mga portion na kailangan ng hammer, pero dandahan naman. So sa ganito na medyo dito sa may head niya sa taas, huwag na muna natin na pukpukit, kaya ginagamitan muna ng basahan para may ikot-ikot lang at may plasta ng mabuti. Saka yung mga cable niya, kailangan na yung mga holder sa cable, huwag niyong hayaan na matanggal yung hindi maibalik yung sa tamang pagkapusto yung mga lagayan ng cable. Kailangan na talaga natin na pag-ayusin sa kahit anong trabaho natin. Pag dito tayo sa sasakyan, kailangan natin na tamang paggalaw. At ito naman na trabaho na ito, kayang-kaya naman natin gagawin ito sa bahay. Kung wala talaga tayong pera na pangbayad sa labor, so gagawin natin dito sa bahay. Huwag natin hayaan yun na may naramdaman na yung sasakyan natin o yung mga motor natin, na hihayaan na natin na masira na. So para iwas na sa disgrasya, kailangan talaga natin ang maintenance. Maintenance natin na mabuti. Kung masira man yung mga sasakyan natin, kailangan natin na ipa-check or kahit mismo tayo na ang gumagawa. Pero kung hindi natin na kaya gagawin, at saka mahirapan din tayo sa mga number 1 doon sa tools, pag hindi tayo kompleto ng tools, hirap din tayo sa pagtanggal kahit tayo ang gumagawa. Kaya dadalhin na lang natin doon sa motor shop, kung saan yung pinakamalapit natin na motor shop, doon na lang din dadalhin. Pero kung wala tayong budget talaga at makaya lang naman natin na tayo ang gumagawa, tayo na lang ang gumagawa.
Ayun na nga, ang sabi ko, pag-iingatan natin at tandaan natin yung lahat na tinatanggal natin na mga bolt, mga pisa niya na may ibalik natin. Katulad nito is bearing lang naman, yung ball bearing lang naman ng pinapalitan. So, kayang-kaya natin to pag nandito lang sa bahay natin. So, kaya pagbalik natin sa butterfly na yan, kailangan din siya ma-align ng mabuti. Ayusin yung ang mga wheel cell niya, no? Dahil pag pipilitin nyo na yung mga wheel cell niya ay hindi magandang pakaplasta, naiipit yun. Pag higpit nyo nun, naiipit. Pag naiipit yan, maglilik na naman. So, problematic na naman siya pag naiipit. So, iwasan na maipit yung yung mga wheel cell niya. Ayusin ng mabuti, hihigpitan. So sa bawat higpit talaga wag niyong kalimutan, uunahin yung higpitan dun sa taas bago kayo maghigpit dyan sa baba. Kasi nandoon ang sit up sa taas eh. So pag nahigpitan nyo muna sa taas, saka nyo higpitan sa baba. Katulad nito, ginagamitan ng pinupukpok ng konti dahil para mahigpit lang yung niya, yung holder ng bearing. Pero sa iyo na nga, sabi ko, huwag nyo masyadong pukpukin, dandahan lang hanggat sasagad lang yung yung holder ng bearing. Dahil pag nahigpitan dyan sa taas, so doon siya sasagad doon sa yung sa stopper niya. So pag matapos na natin yun at ma-double check natin yung mga ginagawa natin, saka natin ibabalik yung mga fender natin, yung tapaludo natin. Dandahan natin ibabalik lahat. At kunti lang paalala po is pag nagustuhan nyo naman ang video na ito, sana naman na mag-subscribe or either follow, suportahan naman yun para naman makagawa tayo ng mga dagdag video na i-upload natin. So marami kayong matutunan dito sa channel ko at saka dito sa Facebook. Marami kayong matutunan dito para bilang guide na lang po.